Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga magulang, mga kababayan sa pananampalatayang Islam, samahan niyo po kami sa ating topic ngayon na pinamagatang forgiveness o ang pagpapatawad. Mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya, likas na sa tao ang nagkakamali, ang nagkakasala at natitisod. Kaya nga, sa pinakaunang pagkakataon ng pangyayari na kung saan ay nagkasala at nagkamali doon, si Adam alayhi salam, pati yung kanyang asawa na si Hawa o Eva, doon sa pagkain nila sa punong yaon na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroon silang na-receive sa Allah subhanahu wa ta'ala, tumanggap sila ng mga salita ng pamamaraan ng pagsisisi. Kaya nga sinabi ng Allah patungkol kay Adam alayhi salam, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Innahu huwa tawwabur rahim, sa Surah Al-Baqarah ayah number 37. Pagkaraan si Adam ay tumanggap ng mga salita ng pamamaraan ng pagsisisi mula sa kanyang Rabb at tinanggap ito ng Allah. Tinanggap ng Allah ang kanyang pagsisisi, fataba alayh. Dahil siyang Allah na innahu huwa tawwabur rahim. Ang Allah ang laging tumatanggap ng pagsisisi, pagbabalik loob, ang maawain o ang pinakamaawain. So ang mga ulama, ay binigyan nila ng komentary kung ano nga ba ang mga salitang natanggap ni Adam alayhi salam mula sa kanyang Rabb na si Allah subhanahu wa ta'ala. May khilaf ang mga ulama dito, Ngunit sinabi ni Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala na lahat ng mga akwal na hinikaya o binanggit ng mga ulama rahimahullah ta'ala, nang tinafsir ito ni Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, sabi niya, وَهَذِهِ الْأَقْوَالَ الَّتِي حَكَيْنَاهَا عَمَّنْ حَكَيْنَاهَا عَنْهُ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْأَلْفَاظ, kahit na ito ay mayroong pagkakaiba sa termino. فَإِنَّ مَعَانِيَهَا مُتَّفِقَةٌ فِي أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَقَّى آدَمَ كَلِمَاتٍ. Ngunit tunay na ang mga kahulugan ng mga pangungusap o mga salitang ito ay nagkakaisa na tunay ng Allah, ang pinakadakila, ay kanyang tinuruan, pinarating niya kay Adam alayhi salam ang mga pangungusap na ito upang magiging paraan ng paghingi ng kapatawaran ni Adam alayhi salam at ng kanyang asawa na si Hawa sa kanilang pagkain doon sa puno o prutas doon sa paraiso na kung saan ipinagbawal yun ng Allah. Kaya nga, fatalaqahunna Adamu min Rabbih faqabilahunna wa amila bihin. Kaya ito tinanggap ni Adam alayhi salam mula sa kanyang Rabb, mula sa Allah, at ito ay tinanggap ng Allah sa kanya bilang kapatawaran. So, sabi ni Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala na kung saan ay pinatunayan niya at pinili niya na yung mga kalimat o mga pangungusap o dua na kung saan natanggap ni Adam alayhi salam bilang paraan ng pagsisisi o pagbabalik loob sa Allah ay yung sinabi ng Allah sa suratu Al-A'raf. Yung sinabi ng Allah sa suratul A'raf na Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suratul A'raf, ayah number 23, chapter 7 ng Quran. At sinabi ni Adam at ni Hawa, o aming Rabb na tagapaglikha, hinamak namin ang aming mga sarili sa pamamagitan ng pagkain mula sa punong yaon, at kung hindi mo kami patatawarin at kawaan, ay mapapabilang kami sa mga talunan. Dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Kaya itong dua na ito na binanggit ng Allah sa suratul A'raf, ito yung pangungusap na binanggit ni Adam alayhi salam bilang paraan ng kanyang pagsisisi at tinanggap siya ng Allah. Tinanggap siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng Allah sa suratul Taha, chapter 20 ng Quran, ayah number 122, bilang pagpapatunay na tinanggap ng Allah yung kanyang pagsisisi at pinatawad siya ng Allah at siya ay ginabayan, thumma ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada.
thumma ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Pagkaraan siya ay pinili ng kanyang Rabb, ng Allah, at iginawad, ipinagkaloob sa kanya ang kapatawaran at patnubay. Siya ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit mga magulang, mga kababayan sa pananampalataya ng Allah, na Islam, no? Likas na sa tao ang nagkakamali at nagkakasala. At likas na sa tao ang pagkakaroon ng mga pagkatisod. Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa kanyang mga katangian at mga dakilang pangalan, no? Ang Ghafiru Dhanb, Ghafur, no? Ghaffar, ang laging nagpapatawad, no? Ang tumatanggap ng mga pagsisisi ng sino mang nagnanais na maging kapatawaran sa kanya ang pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Kaya kung titingnan natin ang mga propeta, no, sa kanilang mga kapanahunan, no? Panahon ni Adam alayhi salam kasama ng kanyang asawa na si Hawa o Eva, no, humingi sila ng tawad sa Allah at sila pinatawad ng Allah at ginabayan. Ganun din si Ibrahim alayhi salam, nang siya ay nagsinungaling ng 3 beses, siya ay pinatawad ng Allah dahil siya ay humingi ng kapatawaran. Ganun din si panahon ni Musa o Moses alayhi salam, nang siya ay kumitil ng buhay na mayroong dahilan, no? At hindi niya yun sinadya, siya ay humingi ng tawad sa Allah at siya ay pinatawad ng Allah. Subhanallah. Ang propeta na si Yusuf alayhi salam, no? Yung anak ni Yaqub, nang siya ay pinagkanulo at trinahidor ng kanyang mga kapatid. At yung kanyang mga kapatid ay humingi ng tawad sa kanya, no? At humingi din sila ng tawad sa kanilang tatay na si Yaqub alayhi salam. Anong ginawa ni Yaqub alayhi salam? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. No? Dahil alhamdulillah, itong mga propeta alayhimus salam, no, napakalinis ng kanilang mga puso, kababayan. Kaya nga tingnan nyo, napakahabang panahon nyo, nawalay si Yusuf alayhi salam sa kanyang mga magulang, no? Hanggang sa nawala na lumabo yung paningin ng kanyang tatay na si Yaqub, no? Kaya sinabi nga nila, qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. O aming ama, no, humingi ka ng tawad sa Allah para sa amin, para sa aming mga kasalanan. Tunay na kami ay nagkakamali, kami ay nagkakasala. Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. No? Tunay, tiyak na ako ay huhingi ng kapatawaran sa Allah para sa inyo, dahil tunay na ang Allah ang Ghafurur Rahim, ang nagpapatawad at ang pinakamaawain. Sa panahon din ng mga propeta, maraming mga propeta, kababayan at mga kapatid sa pananampalataya, na kung ating busisiin at tingnan natin ang Quran at Sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit doon ang napakaraming mga kasaysayan ng lahat ng mga propeta, which is kung titingnan natin ay masabi natin na sila ay huwaran sa pagpapatawad, no? Sa panahon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, nakita nyo naman siguro yung kanyang talambuhay at nabasa ninyo ito sa mga aklat at narinig nyo sa ating mga masyayikh, sa ating mga ulama, no? Mayroong isang Aarabi, no, na umihi sa masjid, no? Siguro ngayon kung mayroong ihi sa masjid, ano kayang gagawin ng mga tao, no? Aarabi yun, taga-desyerto, isang badu, isang biduin, no? Umihi yung sa masjid ayon kay Anas bin Malik radiyallahu anhu, fazajarahu nas. Siya itinaboy ng mga iilan sa mga tao doon dahil sa kanilang nakita doon sa kanya na bakit siya umihi sa masjid ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Anong tugon ng pinakamainam na tao na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da'uhu. Hayaan nyo siya na umihi muna. Bakit? Anong hikmah doon? Maraming mga hikmah, mga wisdom doon upang hindi siya matamaan ng kanyang ihi, upang hindi maputol ng kanyang pag-ihi, at upang malaman niya, no, masumpungan niya ang pagiging mapagpatawad ng mga kamusliman, no? Subhanallah.
wa ahriqu alayhi dhanuban min ma, at buhusan ninyo ng tubig yung kanyang ihi pagkatapos niyang umihi. At yun yung ginawa ng mga sahaba. Kaya itong Arabi na ito, no, na isang biduin, taga-disyerto, kumbaga sa atin taga-bundok, ay hindi basta-basta pinarusahan ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Never niya itong pinagsalitaan ng masama. Tinawag niya at itunuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya kung ano ang nararapat gawin. Sabi niya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil masajid lam tubna lihadha." Ang mga bahay ng Allah na masjid ay hindi ito nilikha sa mga ganitong mga bagay. No? Wa inna ma buniyat li dhikrillah, no? Qiraatil Quran. Tunay na ang mga bahay ng Allah ay nilikha ginawa upang dakilain doon ng Allah, sambahin bilang nag-isa at tunay na Diyos, no? Kaya't nang marinig ito ng Arabi, no? Nagdua siya, nanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sinabi, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hajjarta wasi'a, no? Ya Allah, patawarin niyo po ako kahabagan at si Muhammad at wag ninyong isamang iba pa. Subhanallah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit mo hadlangan ang mayroong pinakamalawak na awa? Subhanallah. Ganun ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mayroong isang Arabi na dumating sa kanya, no? Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi a'taka. Bigay mo sa akin yung habang naglalakad ng propeta sallallahu alaihi wasallam, no? Kasama si Anas radhiyallahu an, at mayroong sumalubong sa kanila na isang Arabi, no? At sinunggaban niya si propeta sallallahu alaihi wasallam sa liig, no? At nilakasan niya yun hanggang sa sinabi ni Anas radhiyallahu an, bumakat doon sa kanyang liig ang tindi ng pagkakasakal ng Arabi na yun sa kanya. No? Anong ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong ginawa niya? Pinagsigawan ba niya? Pinagalitan ba ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Arabi na yon? Kanya bang minura? Kanya bang sinaktan? Kanya bang pininsala? Kagaya ng mga nangyari ngayon kapag subhanallah, siguro papatayin pa nga ng iba, waliyadhu billah. Ngunit ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay ngumiti lamang at lumingon kay Anas radhiyallahu an na ibigay mo sa Arabi na ito ang grupo ng mga tupa doon, mga kambing. Subhanallah, kapatid sa pananampalataya. Ganito ang ugali ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinatawad niya. Hindi nakitaan sa kanyang mukha ng galit, bagkus ngumiti pa. Ngayon, kung may susunggab sa'yo, daan, naglalakad ka, tapos sabihin sa'yo, pakibigay nga ng pera, bigyan mo ako ng pera, bigay mo sa akin yung cellphone mo. Kasi itong Arabi na ito, sinabi niya kay propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi a'taka. Muhammad, ibigay mo sa akin ang yaman na ibinigay sa iyo kung ano mang yaman ang ibinigay, ipinagkaloob sa iyo ng Allah. Hindi pa nagsabi ng Ya Rasulullah. Hindi pa nagsabi ng Ya Ayuhan Nabi o Ya Nabi Allah. Ya Muhammad kaagad. Kasi nga itong Arabi na ito, hindi Muslim. Hindi Muslim itong Arabi na itong Badu na ito. Subhanallah. Ngunit ngumiti ang propeta sallallahu alaihi wasallam kasi nasa larangan ng da'wa. At siya ay, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hindi ka namin ipinadala sa buong sanlibutan, liban na ikay habag at awa sa kanila. Kaya, ibinigay ni Anas radhiyallahu ang grupo ng mga kambing utupa doon sa Arabi, sa Biduin o Badu na yun, at ura mismo sinabi ng Arabi, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ako ay sumasaksi, naniniwala na tunay na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban sa nag-iisang Allah, at tunay na ikaw ay ang kanyang propeta. At sugo, nagbalik Islam, pumasok sa Islam itong Arabi na ito. Kapatid sa Islam, kababayan sa Islam, tayo na mga Muslim, dapat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ang ating maging huwaran sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa abot ng ating makakaya. No? Balik Islam itong Arabi na ito. Hindi niya minura, hindi niya pinagsalitaan ng masama, hindi niya sinipa, hindi niya pininsala. Hindi niya sinuklian ng ganon. Ngayon, anong gagawin ng isang tao kapag sinunggaban? Sa tingin niyo, anong gagawin niya? Wala hawla wala quwwata illa billah. Patawarin nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at patnubayan. Kaya ang ginawa ng Arabi na ito, umuwi siya sa kanyang pamayanan, sa kanyang community, at ibinalita niya sa kanila ang nangyari sa kanya. Ang ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay binigyan pa nga ng grupo ng mga kambing at tupa. Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an man la yakhsha al-faqah. O aking mga kababayan, magsipasok kayo sa Islam dahil tunay, walang pagdududa na si Muhammad ay nagbibigay, nagkakaloob ng yaman na kung saan hindi na matatakot pa sa kahirapan, karukaan ang isa man sa inyo. Kagaya ng nangyari sa akin. Kahit nagbalik Islam ang kanyang community, ang kanyang tribo, at nagsipasok sa Islam. Ganun ang epekto ng napakagandang pag-uugaling ito, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya. Sa lahat ng mga maabot ng live natin, na mga nanonood ngayon, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan tayo ng ikhlas, kadalisayan, kalinisan ng ating mga puso. At biyayaan nawa tayo ng Allah ng tamang pagsunod sa Islam at katatagan dito hanggang sa ating pagpanaw sa daigdig na ito, hanggang sa ating makatagpo ang ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya. Ganun ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa kanyang kapanahunan, napakarami pumasok sa Islam. Napakarami talagang pumasok sa Islam. No? Wa innaka la'ala khuluqin azim. At tunay, walang pagdududa na ikaw, ya Muhammad, ay nasa dakilang pag-uugali. Pinuri siya ng Allah sa Quran. Dinakila siya ng nag-iisang Allah, na nag-iisang Panginoon, ng isang Diyos. Na siya ay nasa dakilang pag-uugali. Sana ganun din tayo, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya. Alam natin sa ating mga sarili na tayo ay hindi perpekto. At wala naman talagang perpekto. Tayo ay nagkakamali. Araw at gabi. Walang araw, walang gabi na hindi tayo nagkakamali. No? Lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay natitisod. Ngunit, mayroong panuntunan, mayroong gabay, mayroong katuruan na itinuro sa atin ng relihiyong Islam. Ano yun? Kagaya ng ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi kulli yawm wa laylah, fi yawmin wa laylah, akthara min 100 marrah. Tunay na ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah, nagsisisi, humihingi ng mga kapatawaran sa aking mga kasalanan at mga pagkakamali sa loob ng isang araw, nang higit pa sa 100 beses. Meron pa nga sinabi ang ilan sa mga sahaba radiyallahu anhum, na kung saan kapag uupo ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang majlis o pagpupulong, maririnig sa kanya ang Allahumma ighfirli wa tub alay. No? Ya Allah, patawarin mo po ako at patawarin mo po ako at pagkalooban ng tawad. Takpan niyo po ang aking mga kasalanan nang higit pa sa 100 beses, isang pagpupulong lamang yon. Kaya higit sa 100 beses humihingi ng tawad ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Ang Allah, binanggit niya sa Quran, sa Surah Az-Zumar, ito ay address sa mga tao na kung saan kabilang na tayo doon, na nalulugmok sa napakarami mga kasalanan, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya.
Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sabihin mo sa kanila, ya Muhammad, o aking mga alipin, o aking mga alagad, na kung saan nalugmok, nahulog sa kanilang mga pagkakasala at mga pagkakamali, ginawa nila ng pagkakamali yung kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga kasalanan. La taqnatu min rahmatillah. Huwag na huwag kayong mawala ng pag-asa sa habag at awa ng Allah. Bakit? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dahil tunay na ang Allah ay ghafur, laging nagpapatawad, laging tumatanggap ng pagsisisi, ng pagbabalik loob sa sino mang nagsisisi at nagbabalik loob sa kanilang mga kasalanan. Ar-Rahim, ang pinakamawain, ang mapagmahal. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, si mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, no, kahit na ipinatawad na ng Allah yung kanyang mga nauna at mga nahuling kasalanan, no? Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ataf'alu hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nang nakita kasi ni Aisha radhiyallahu anha, no, ng kanyang pinakamamahal na asawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ganoon na lamang yung kanyang pagsisikap sa ibadah, yung pagsamba sa Allah, tahajjud gabi-gabi, no? Hanggang sa namamaga na ang paa, no? Ang paa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa haba ng kanyang tahajjud, yung panggabing pagsasala, no? Naawa si Aisha radhiyallahu anha, no? Dahil gabi-gabi yung ginagawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi ni Aisha, kana yusalli arba'an fala tas'alu an husnihin wa tulihin. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasala ng mga ganito karaming mga rakaat, apat na rak'ah, no? Tigdadalawang rak'ah. Na kung saan huwag na ninyong itanong pa sa akin ang ganda at haba ng mga rak'a na ito sa kanyang pagdarasal, sa kanyang pagsasala, sa kanyang pagsusumamo, pagdakila, pagpapasalamat at pagbibigay papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ataf'alu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Gagawin mo pa ba yan palagi ya Rasulullah, samantalang pinatawad na ng Allah yung iyong mga nauna at mga huling kasalanan? Ano ang tugon ni mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pinakamamahal na asawa na si Aisha radhiyallahu anha? Afala akunu abdan shakura? Hindi bagat marapat na ako maging isang mapagpasalamat na alagad at alipin ng Allah? Ganun ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabi-gabi, ganun, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya. No? Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir. No? Bababa ang Allah, sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sa pinakaunang palapag ng kalangitan, no? Sa unang pinakapalapag ng mga kalangitan. Hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Kapag ang natira na lamang sa gabi ay ang pangatlong bahagi nito. Ano yung pangatlong bahagi nito? Halimbawa, yung Maghrib ngayon alas 6 at sabihin natin ang Fajr ay alas 5 o alas 4. Ilang oras yon yung gabi? Then diyan natin malalaman kung ilan ang 1/3 na doon bumababa ang Allah. Last 1/3 ng gabi bago ang Fajr. Alas 6 ang Maghrib. Halimbawa na lamang, no? Kasi gabi-gabi ito nangyayari no? Nabababa ang Allah sa unang palapag ng kalangitan, sa unang kalangitan, ila sama ad dunya, yung pinakamalapit na langit sa atin. Ngunit
Alamin natin ang pagitan natin at saka unang langit na yan, asama ad-dunya, pinakamalapit sa atin na langit ay 500 am. 500 kilometrong kung tatakbuhin ang pinakamabilis na kabayo. Yun ang layo niya. Ha? Ilang oras? Halimbawa, alas 6 ang Maghrib at ang Fajr ay alas 5. Bilangin natin tapos i-divide natin ng 3. Yung 1/3 na sum ay yun yung time na kung saan bababa ang Allah bago ang Fajr. Bababa ang Allah sa unang palapag ng kalangitan, ng mga kalangitan, bago ang Fajr. Ilang oras? Ha? Alas 6 ang Maghrib at alas 5 ng umaga ang Fajr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 11 hours. Divide 3, ilan? Ha? Mga nag-aaral ng division. Ano? 11 divided by 3. Para malaman natin. 3 hours and ilan? 20 minutes. So 3 hours and 20 minutes before ang Fajr. Kung ang Fajr ay alas 5 halimbawa lamang at alas 6 ng hapon ang Maghrib, so 11 hours. Ang haba ng buong gabi. I-divide natin ng 3. So 3 hours and 20 minutes. Yung 3 hours and 20 minutes na yan, bago ang Fajr, dyan bababa ang Allah. Ngunit ito ay nagbabago-bago depende sa haba ng gabi. No? Ito ay example lamang. Doon bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala. At anong sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaqul, no? May yad'uni fa astajiba lah. Sino ba ang hihingi sa akin? No? Sino ang magdudua sa akin? At akin siyang tutugunan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sinabi ng Allah. At sinabi ng inyong Rabb na tagapaglikha, tagakontrol, nagbibigay ng mga biyaya, nagkakaloob ng lahat ng inyong mga hinihiling. No? Ud'uni, magdua kayo sa akin, humiling kayo sa akin. Astajib lakum. Nangako ang Allah. Ipinangako ng Allah na kanyang tutugunan yung ating mga dua. Ito ay pinatunayan mismo ng Allah at pinatunayan din ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sunnah. No? Mayad'uni fa astajiba lah, hadith qudsi. Sino ang magdudua sa akin at akin siyang patatawarin? Akin siyang tutugunan. I mean. Wa may yas'aluni fa'utiya. Sino baga ang hihiling sa akin? Hihingi sa akin at akin siyang bibigyan. Mapamakamundo man o pang-spiritual na kahilingan. No? Pinakaunang dapat ihiling ng isang Muslim ay ang kanyang katatagan sa reliyong Islam hanggang sa kanyang kamatayan. As-sabat ila al-haq wal-huda hatta al-mamat. No? Dahil ito ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Gabi-gabi ito mga kababayan. Bago mag-Fajr at walang sino man ang makakagawa nito liban sa mga gising pa bago ang Fajr. Kahit walang duda, itong mga taong ito din na gising pa before Fajr ay magsasala din sila ng Fajr. Kasi nga humingi sila sa Allah. Gising sila sa time na ito. Nagsusumamo sila sa Allah, nagdudua sila sa Allah. Humihiling sila sa Allah at ang Allah ang tutugon sa kanilang mga kahilingan at magkakaloob nito sa kanila. Nang walang pagdududa. Dahil ito'y pangako ng Allah, inna Allah la yukhliful mi'ad. At tunay ng Allah, hindi niya kailanman puputulin o bibiguin ang kanyang mga pangako. Hindi bibigo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangako. Basta't gagawin ng isang Muslim lamang, ng isang tao na mananampalataya, ang dapat gawin. No? Subhanallah. Umayas'aluni fa'utiya, dapat niyang hiling sa Allah ang katatagan sa reliyong Islam, no? Spiritual. Dagdagan pa ang kanyang iman, no? Ilayo siya sa mga fitna, mga pagsubok, mga tukso, no? Ngayon social media, ngayon
No? Napakaraming ang tukso ngayon. Allahul musta'an, waliyadhu billah. No? Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na kabilang sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Alam niyo bang isa sa kanyang mga dua, Allahumma inni a'udzu bika minaz zina. Ya Allah, ako humihingi sa iyo ng proteksyon at kalinga. Ako ay nagpapakup-kup sa iyo, ya Allah, na ilayo niyo po ako sa zina, pangangalunya, adultery. Nagtaka ang mga tabi'in. Ma hadha ya Abu Hurairah, sahiba Rasulillah, wa fil kibar? Ano ito ya Abu Hurairah? Sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at matanda na, humingi pa rin sa Allah ng proteksyon sa pagzizina, pangangalunya, samantalang isa ka sa mga sahaba at kabilang din sa mga matatanda na. Ano ang tugon ni Abu Hurairah radhiyallahu an? Sino baga ang maliligtas sa fitna habang nabubuhay pa si Satanas, si Iblis? Wala. Allahul musta'an. Illa man asamahu Allah. Liban sa mga binigyan ng proteksyon at kalinga ng Allah. Kahit kapabayan, wa may yas'aluni fa'atiya, wa may yastaghfiruni fa'aghfira lahu. At sino man ang humihingi sa akin ng kapatawaran, akin siyang patatawarin. Kaya ito ang sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gabi-gabi tahajjud kay Allah Subhanahu wa ta'ala, humingi ng kapatawaran, no? Araw at gabi mga kababayan, ganyan ang ginagawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa nagkakabitak-bitak na, namamaga yung kanyang paa at naawa sa kanya si Aisha radhiyallahu anha. Dahil wa kana khuluquhul Quran, ang kanyang ugali ay ang pagsabuhay sa Quran. No, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, isa sa buhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan ang aya? Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli ashaddu wat'a wa aqwamu qila ila akhir al-ayat. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu aw thuluthah ta'ifatun min alladhina ma'ak. Ba? Ganun. In-implement, in-apply, isinabuhay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Kahit dahil dito siya ay nagtagumpay, no? Sa mundong ibabaw, sa libingan at higit doon sa Yawmul Qiyamah, sa araw ng panghukom. Kaya nga mayroong mga Kristiyano na kung saan sumulat ng mga biography ng mga kilalang taong namuhay o nabubuhay sa mundong ibabaw, sa daigdig. At ibinilang nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa top 1 na pinakadakilang tao na nabuhay sa daigdig na ito. Si Michael Hart, no, na hindi Muslim, sa kanyang aklat na 100 pinakadakilang tao na nabuhay sa daigdig, top 1 si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun. Dahil nakita nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtagumpay sa lahat ng aspeto. Mapa-espiritual na aspeto, mapa-politika, ekonomiya, at subhanallah, pati sa social, no? Pati sa international relations, yung ugnayan ng mga bansa, ng bansang Muslim at ng mga bansang hindi Muslim, nagtagumpay doon. Successful person ang personality ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, dahil nga konektado ang puso't buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah, sa Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain at ang laging nagpapatawad, at humingi siya sa Allah ng kapatawaran sa lahat ng kanyang mga nagawang mga pagkakasala at mga pagkakamali. Kaya ito ay pinagkaloob ng Allah sa kanya, no? Tayo ngayon, sana magkaroon tayo ng tunay na pagsunod sa sunnah, sa paraan ni mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang magtagumpay din tayo, mga mahal kong mga kapatid sa Islam, at yung mga hindi pa pumasok sa Islam na mga kababayan natin, na mga
Hudyo at Kristiyano o mga o yung mga tao na wala pang mga relihiyon ay magsisipasok sa relihiyong Islam. No? Hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan tayo ng ganun mga magulang, mga kapatid sa Islam. So pagpapatawad, ganun ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit kapatid sa pananampalataya binanggit natin ito? No? Yung ibadah, yung tahajjud ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa katotohanan, no? Ang katangiang forgiveness, kapatawaran, pagpapatawad ay hindi kailanman ito matatamo o maisa sa buhay ng isang tao. Liban na lamang kapag siya ay mayroong dalisay na puso. Dalisay na puso. No? So, paano ka magkakaroon ng dalisay na puso? Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. So, ganun ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? At kapag siya ay nagkamali, humihingi kaagad ng tawad sa Allah ng higit pa sa 100 beses sa buong maghapon, mga kapatid sa pananampalataya. No? Dahil walang sino man na tatawfiqan ng Allah, tutulungan ng Allah na tumayo sa kanyang harap sa gabi bago ang Fajr, liban na lamang sa mga pinili ng Allah, kababayan, kapatid sa pananampalatayang Islam. No? Totoo yan. Kaya ang sinabi ng mga salaf, ang ilan sa kanila mga salaf rahimahullah ta'ala, athqalatna dhunubuna. No? Kapag nakita na nila yung isang tao, lalo yung estudyante ng Islam, kapag hindi na magtahajjud, no? Halimbawa, si Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mayroong isang talibul ilm, talibul hadith, na natulog sa kanyang bahay isang gabi, at naghanda si Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ng tubig upang gawing pangwudu ng estudyanteng ito, no? Inihanda niya doon malapit sa kanyang kwarto. No? Dahil sifat ng mga ulama, ng mga tulabul ilm, ng mga da'iya, na sila ay nagtatahajjud, sila ay nagsusumamo sa Allah, humihingi sila ng tulong sa Allah na sila ay palakasin sa kanilang pagiging Muslim, sa kanilang pagsasabuhay ng Islam, sa kanilang pagtuturo nito. No? Nag-adhan ng Fajr. Pinuntahan siya ni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nagtaka si Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dahil yung tubig ay hindi man lang nagalaw. Anong sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ajibtu li talibil hadith wa laysa lahu nasibun wa lam yakul lahu nasibun min qiyamil lail. Nagtataka ako sa isang estudyante ng Islam na nag-aaral ng kaalaman sa pananampalataya ng Allah. No? Naghahanap, nagsasaliksik ng kaalaman, ngunit wala man lang siyang bahagi sa pagtayo ng mga pagdarasal sa gabi, tahajjud. Ya Rab, aib sa mga salaf, aib sa talibul ilm, no? Aib sa isang alim, sa isang sheikh, sa isang ustad, isang da'iya, na kahit isang rak'ah ay wala siyang maisala before Fajr. Allahul musta'an. Ganon mga kababayan. Dahil ito ay kabilang sa mga nagpapalinis, nagpapadalisay ng puso ng isang Muslim, yung pagtayo mo sa gabi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Dahil walang nakakakita sa'yo. No? May mga salaf nga na nagtatahajjud sila, nagsasala sila sa kalagitnaan ng gabi. No? O di kaya doon sa 1/3, last 1/3 before Fajr prayer, no? Before Salatul Fajr, na kung saan mismo yung kanyang asawa sa loob ng 20 taon ay hindi niya alam na yung kanyang husband pala ay nagtatahajjud, umiiyak. Subhanallah. Kaya malinis ang kanilang mga puso, mga kababayan. Kaya nga, radiyallahu anhum wa radu'an. No? Kinalugdan sila ng Allah at nalulugod din sila sa Allah. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. No? Walladhina ittaba'uhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ila akhir al-ayah. No?
Yung mga naunang mga muhajirun at ansar at yung mga sumunod yuma sa kanilang yapak, tumahak sa kanilang matuwid na landas na tinatahak nila noon, tunay na kinalugdan sila ng Allah. Kinalugdan na sila ng Allah. Radiyallahu anhum. Past tense, fi'lun madin ang ginamit ng Allah sa Quran, sa Surah At-Taubah. No? Bilang pagdakila ng Allah sa kanila. Na tinahqiq na ng Allah ang kanyang ridha sa kanila. No? Pinatunayan na ng Allah yung kanyang pagkalugod sa mga taong ito. Waradu anhu, ganon din naman sila. Itong mga naunang mga muhajirin, yung mga ansar, at yung mga tumahak sa kanilang landas, matuwid na landas na tinatahak noon, ay waradu'an, kinalugdan din nila ang Allah. No? Kaya nga, itong pagkalugod sa Allah, no? Man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya, no? Wajabat lahul jannah. Sino man ang nalugod sa Allah bilang Rabb, bilang Panginoong tagapaglikha, tagapagkaloob, taga-control, no? Tagapanustos, provider, no? At sa Islam bilang din, bilang pananampalataya, bilang code of life, no? Paraan, way ng pamumuhay. Kasi yung Islam hindi lang naman relihiyon eh. Hindi na naman ito pagdarasal ng 5 beses. Hindi na naman ito pagsaksi na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hindi na naman ito pagbibigay ng zakat, pag-fasting sa Ramadan, pag-hajj sa Baitullah al-Haram. Hindi lang po yan. Hindi lang po ito anin na haligi ng iman. No? Al-iman bila wa malaikatu kutubi rasuli wal yawmil akhir wal qadar khairi wa syarrihi. Lahat ng mga bagay-bagay ay saklaw ng relihiyong Islam. No? Complete submission and abidance to the law of Allah. Ito ang Islam. Hindi lang ito relihiyon. No? Kung ang religion came from the terms really at gare, na, to bring back yourself to God, no? Ibalik mo yung sarili mo sa Panginoon, hindi lang yan yung Islam, ang religion. Bagos lahat ng mga bagay-bagay, mga aspeto ng buhay ay Islam ang nangibabaw at dapat susundin at mayroong mga batas ang lahat ng yan. No? Man radiya billahi rabba wa bil islami dina, at nalugod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta, ay papasok sa paraiso. No? At kalulugdan siya ng Allah. No? Ganun, mga kababayan, mga kapatid, sa pananampalataya, dahil malinis yung kanilang mga puso. No? Nagpapatawad sila. No? Itong pagpapatawad sa ating mga kababayan, sa ating kapatid na nagkamali sa atin, ay kabilang ito sa mga sifat o katangian ng mga taong mayroong malinis na puso. No? Ipinagbawal kasi sa reliyong Islam ang pagtatanim ng galit eh. No? Kaya nga kapag ka ang dahilan ng sigalot o ang hindi pagkakasundo ng dalawang mananampalatayang Muslim, no, ay patungkol sa mga mangkamundong bagay, ay mayroong sinabi ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol diyan. No? Ano sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yahillu, no, li ahadikum an yahjura akhahu fawqa 3 yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. No? Hindi halal, hindi pinahintulot ng isa sa inyo na kanyang tatalikuran yung kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam nang dahil lamang sa mga makamundong bagay na nang lalagpas sa 3 araw at 3 gabi. No? Hindi dapat ipalalagpas doon. Hindi dapat lalagpas ang 3 araw at 3 gabi. Kung sakasakaling mayroon siyang galit o tinatalikuran niya, o mayroong dahilan na kanyang pagtalikod sa kanyang kapatid dahil lamang sa mga makmundong bagay. No? Yaltaqiyan, no? Magsasalubong silang dalawa, ngunit tatalikod itong isa, tatalikod naman itong isa. Fayu'rid hadha wa yu'rid hadha. No? Hindi yan pwede sa Islam na ilalagpas mo sa 3 beses. Ngayon, ilan na?
Ilang araw ka na hindi nakikipag-usap sa iyong kapatid dahil lamang sa cellphone, dahil lamang sa pera, dahil lamang sa makamundo. Days, weeks, months, o years na. Paano kung inabutan ka ng kamatayan dyan? Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. At ang pinakamainam sa kanilang dalawa ay yaong umuuna ng pagbati ng salam. No? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nag-reply, hindi nag-reply yung kanyang kapatid. Siya ang pinakamainam sa kanilang dalawa. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang pagbigkas ng salam, ng pagbati ng kapayapaan sa reliyong Islam, no? At ito din yung pagbati ng lahat ng mga propeta nung nagdaan pa hanggang sa panahon ni propeta sallallahu alaihi wasallam. At pati nga ito ang pagbati ng mga anghel, no? Qalu salama, qala salam. Dumating si Jibril alaihi salam at saka si Mikael kay Ibrahim, qalu salam. Sinabi nila salam, kapayapaan. Qala, tugon ni Ibrahim, salam, kapayapaan din sa inyo. Si Adam alaihi salam tinuruan din ng ganitong pagbati. At mismo si Isa ibn Maryam, si Jesus na anak ni Maria, ito ang kanyang pagbati. Magbatian kayo ng kapayapaan sa bawat isa. No? Assalamu alaikum, ganun. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pinakamainam sa kanilang dalawa. Ipinagbabawal yung mga ganyang bagay, kababayan, kapatid sa pananampalataya. No? Wallahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa. Nakakalungkot isipin, no? Na may mga kapatiran tayo narinig na hindi nag-usap, no? Umabot na ng mga ilang weeks, ilang months. Meron pa akong narinig, umabot na ng 10 years. Hindi niya kinausap yung kanyang kapatid. Anong dahilan? Utang lang. Wala hawla wala quwata illa. Dahil lamang sa utang. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa utang, kapatid sa Islam, kababayan, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. No? Kapag hindi kanyang bayaran yung utang, maghintay ka ng kaluwagan ng taong ito upang masiya'y makapagbayad sa iyo. Ngunit kapag ikay nagsadaka, sinadaka mo ito, wa an tasaddaqu khairul lakum, ito ay mas mainam para sa inyo. In kuntum ta'lamun. Suratul Baqarah. No? Kung alam lamang ninyo ang gantimpala dito. Sa panahon, sa khabar Banu Israel, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong nagpapautang na isang lalaki. No? Nagpapadala siya ng mga tauhan niya at sila ang naniningil ng mga utang ng nangutang sa kanya. Sinabi niya, unduro. No? Tingnan ninyo kapag mayroong mu'asir. Yung tao na kung saan hindi kaya magbayad, fatajawazu anhu, patawarin ninyo siya. Huwag ninyo siyang singilin. La'alla Allah, bakit? La'alla Allah yatajawazu anna. Fatajawaz Allahu an, upang ang Allah ay patawarin niya tayo. Kaya pinatawad siya ng Allah. Ngayon, may nangutang sa iyo at hindi mo pinatawad dahil lamang sa mga kamundong bagay, kapag umabot ng lumagpas ng 3 araw, 3 gabi, hindi mo siya pinatawad, kapag namatay yung isa sa inyo, ay makakapasok siya sa impyerno. Waliyadhu billah min dhalika. No? Wallahul musta'an. Kaya nga, kabilang sa mga sifat ng mga Muslim ay yung pagpapatawad. Dahil sa pamamagitan ng pagpapatawad, magkakaroon ka ng kaginhawaan sa iyong puso. No? Magkakaroon ka ng peace of mind. No? Tuma'ninatul qalb. No? Tranquility. Kapanatagan sa iyong puso, sa iyong puso't isipan, no? Sinunod mo pa ang Allah subhanahu wa ta'ala, no? Panatag ang iyong puso't isipan, mayroon kang kapayapaan, makakaramdam ka ng kapayapaan, mayroon ka pang reward, dakilang gantimpala mula sa Allah, no? At tinatanggal mo pa sa iyong puso, sa iyong sarili ang sama ng loob, ang paghiganti, no? Ang galit at puot, no? At itataas ka pa ng Allah sa mundong ibabaw at doon sa araw ng paghukom. At
ipinalaganap mo pa ang pagmamahal at ang pagkakapatiran sa pagitan ng mga Muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ito ang essence ng pagkakapatiran sa pananampalatayang Islam. Yung pagmamahalan, yung pagpapatawad. No? Dahil yung tao na nagsabing, mahal kita kapatid, alang-alang sa Allah, tapos hindi kanya pinapatawad, nagtatanim siya ng galit, nainggit siya, hindi yan tunay na pagkakapatiran. No? Kaya sinabi ng Allah sa Suratul Hujurat, no? Pagkatapos sinabi ng Allah, innamal mu'minuna ikhwah, tunay na ang mga mananampalatayang Muslim ang magkakapatid, ang magkakapatiran. No? Ang tunay na magkakapatid. Dahil yung kapatid mo sa dugo, kapag hindi siya mananampalatayang Muslim, hanggang sa mundong ibabaw lamang yan. Pagdating nyo sa libingan, sa araw ng paghukom, doon, useless yan. Dahil isa sa inyong taga-paraiso, isa sa inyong taga-impyerno. No? Yung kapatid sa dugo, hanggang sa mundong ibabaw lamang yan. Hindi yan madadala doon sa araw ng paghukom. Allahul musta'an. Ngunit ang kapatid mo sa Islam, no? Ay magkapatid kayo dito sa mundong ibabaw, magkapatid pa kayo doon sa araw ng muling pagkabuhay. No? Innamal mu'minuna ikhwah. Anong kasunod? Fa aslihu bayna akhawaykum. Kaya't arigluhin ang sa pagitan ng inyong mga kapatid na mga hindi pagkakasundo, hindi pagkakaunawaan, no? Yung mga galit at puot. Bakit? Dahil ito ay daan tungo sa pagpasok sa Jannah. Dahil magkakaroon kayo ng kalinisan ng inyong mga puso't isipan, no? Wattaqullaha la'allakum turhamun. No? At katakutan ninyong Allah upang kayo ay kanyang kahabagan. Subhanallah mga kapatid sa pananampalataya. No? Napakaganda ng pagpapatawad sa ating kababayan na nagkasala sa atin. Kahit sa hindi Muslim, yes. Nabanggit natin kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na Aarabi na pinatawad niya. No? Binigyan pa niya ng grupo ng mga kambing utupa at nagbalik Islam yung Aarabi na yun. So saan tayo doon? Naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kababayan, kapatid sa Islam. Allahul musta'an. No? Kaya nga, kapag yung isang tao, no, ay marahas sa pananalita, matigas yung kanyang puso, nilalayuan sa kanya, siya ng mga tao. No? Kaya nga sinabi ng Allah, no, sa surat Al-Imran, ayah number 155, no, 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. At sa pamamagitan ng habag mula sa Allah, o Muhammad, ikaw ay naging mahinahon sa kanila. Linta lahum, naging mahinahon ka sa kanila. At kung ikaw ay naging marahas lamang sa pananalita at naging matigas ang inyong puso, wala kunta faddan, marahas, ghalid al-qalb, matigas na puso, lanfaddu min hawlik, marahil ay nagsipaglayo na sila, lumayo na sila sa iyo, sa iyong paligid. Ang sinabi ng Allah, fa'afu anhum, no? Kaya't maging mapagparaya ka sa kanilang mga kakulangan. No? Hindi naman perfecto eh. Sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Wastaghfir lahum, at magsumamo ka sa Allah ng kapatawaran para sa kanila. No? Magparaya ka, magsumamo ka sa Allah ng kapatawaran para sa kanila. No? Washawirhum fil amr, at isangguni sa kanila ang mga pangyayari. No? Wa amruhum shura bainahum. Dahil ang pagitan ng mga Muslim sa kanilang mga bagay-bagay ay mayroong consultation. Hindi ka agad nagbibigay ng karar, ng desisyon yung isa na hindi niya kinakausap, hindi niya hinihingan ng pagsangguni ang kanyang kapatid sa pananampalataya. No? Ito pa pinagbabawal yung mabilisang pagdesisyon, lalo na sa mga mabibigat na bagay. Wallahu musta'an. No? Fa idza azamta fatawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kaya kapag ikaw ay nakapagpasya na, magkagayon, magtiwala ka sa Allah. Katotohanan ng Allah ang nagmamahal sa mga mutawakkilin, mga nagtitiwala sa Kanya. No? Sinabihan din ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Ugaliin mo ya Muhammad, kunin mo ang ugaling pagpapatawad, al-afu,
Wa'mur bil 'urf, no? At ipag-utos mo ang anumang mabuti, no? Wa'arid 'anil jahilin, at tumayo ka sa mga taong mangmang, no? Binanggit ng Allah yan sa suratul A'raf, chapter 7, ayah number 199 ng Quran. Sa panahon ni Abu Bakar radiyallahu anhu, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya, no? Ito ay mapapansin natin at makita natin dito sa talambuhay ni Abu Bakar radiyallahu anhu, yung pagiging mapagpatawad, yung pagiging maawain, no? Yung pinakaunang khalifa ng mga Muslim. Pagkatapos pumanaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Na-appoint na khalifa o leader ng mga Muslim si Abu Bakar radiyallahu anhu. No? May time na kung saan yung isa sa mga kamag-anak niya na si Mistah bin Usasa radiyallahu anhu, kabilang sa mga muhajirin, no? At kamag-anak ni Abu Bakar radiyallahu anhu, sumali doon sa hadithatul ifk, yung pagbibintang o pagsasalita nila ng masama laban kay Aisha, asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagbintangang nagzina kay Safwan bin Mu'attil, no? Nangangalunya. Ngunit hindi naman totoo ang pangyayaring yun. At ito ay pinabulaanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinatotohanan ng Allah, no? Na dalisay at malinis si Aisha radhiyallahu anha, mababasa niya sa Suratul Nur. Yung narinig ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, no? Yung ginawa ni Mistah, no? Anong sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu? Wallah, la unfiqu alayhi abada. Sumpa sa Allah, hindi na ako magbibigay sa kanya ng panustos. Kasi ang nagbibigay ng panustos kay Mistah, na kamag-anak ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ay si Abu Bakar. So narinig ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah? Ibinaba niya ang ayah number 22 ng Suratul Nur, chapter 24 ng Quran. Ang sinabi ng Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ay yu'tu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. No? At huwagayaan niya ang mga pinagkalooban ng mga biyaya at ng yaman na kabilang sa inyo, na siya ay manunumpang magkakait ng tulong sa kanilang mga kamag-anakan at sa mga nangangailangan at sa mga lumikas, muhajirin, nag-migrate para sa landas ng Allah. No? Kasi kabilang sa mga mahirap, kabilang sa mga kamag-anak niya, at kabilang sa mga nagsilikas ng hijra from Makkah to Madinah, itong si Mistah bin Uthatha radiyallahu an. At hayaan silang magpatawad at magparaya. Falyafu walyafu walyasfahu, no? Walyafu walyasfahu. Hayaan silang magpatawad at magparaya. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Hindi ba niyo nais na ang Allah ay magpatawad sa inyo? Wallahu ghafurur rahim, at ang Allah ay mapagpatawad at maawain. So nang narinig ito ni Abu Bakar radiyallahu anhu, anong ginawa ni Abu Bakar radiyallahu anhu, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nang narinig niya itong aya na ito na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagwawasto sa maling nasabi ni Abu Bakar radiyallahu anhu, nanumpa siya na hindi na siya magbibigay ng panustos kay Mistah na sumali sa isyong ito, no? Samantalang si Mistah kabilang sa mga muhajirin, kabilang sa mga naghijra, kabilang sa mga mahirap na kamag-anak ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Anong sabi ni Abu Bakar radiyallahu anhu? Bala wallah, inna nuhibbu an taghfira lana ya Rabbana. Bagkus wallah, sumpaman sa Allah, tunay na mahal naming kami ay iyong patatawarin, ya Rabbana, o aming Rabb. Kaya ibinalik ni Abu Bakar radiyallahu anhu ang kanyang pagbibigay ng panustos, no? Yung sustento, pagbibigay ng tulong niya sa kanyang kamag-anak na dukha at muhajir na si Mistah radiyallahu anhuma. Allahu Akbar. Kaya ganun kalinis ang puso ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Allahu Akbar. No?
Sa time ni, ito yung mababasa sa Bukhari Muslim yung kanina, no? Sa time naman ni Umar radiyallahu anhu, yung pangalawang khalifa, kababayan, kapatid sa Islam, no? Ito ay nabanggit Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sa kanyang sahih, mula sa hadith ni Ibn Abbas, no? Na pumasok si Uyayna ibn Hisn radiyallahu anhu kay Umar radiyallahu anhu khalifa. Si Uyayna ibn Hisn, kabilang sa mga sahaba, no? Faqal, sabi ni Uyayna bin Hisn radiyallahu anhu kay Abu Bakar, ay kay Umar radiyallahu an, ya ibn al-Khattab, o anak ni Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazl. Wallah, sumpah sa Allah, hindi mo kami binibigyan ng marami. Wala tahkum bainana bil adl, at hindi ka nagbibigay sa amin ng hatol na makatarungan. Anong reaksyon ni Umar radiyallahu an? Na alam natin na si Umar radiyallahu anhu ay isang matapang, malakas, no? At isang makatarungang leader. At mismo si Iblis at mga demonyo ay takot sa kanya. At ang mga kalaban ng Islam, nagalit si Umar radiyallahu an. Hanggang sa nilayo ni Umar, ninais ni Umar na saktan si Uyayna bin Hisn. Ano sinabi ni Al-Hur? Kasama ni Umar radiyallahu anhu sa kanya. Bilang pagpapayo, ito ay kagandahan ng isang kaibigan na mayroong mabuting kaibigan. No? Kapag mayroon kang mabuting kaibigan, mayroon kang mabuting empleyado, matuwid na empleyado, mayroon kang mustasyar, no? Ano sabi sa kanya? Ya Amir al-Mu'minin, inna Allah Ta'ala qala ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, o pinuno ng mga mu'minin, tunay na ang Allah na pinakadakila ay nagsabi sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Kunin mo ang ugali ng pagpapatawad ni Muhammad at mag-utos ka ng kabutihan at layuan mo ang mga mangmang. Wa anna hadha min al jahilin, at tunay na itong taong ito ay kabilang sa mga jahilin, mga mangmang. Nang sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, no, na rawi ng salaysay ng pangyayaring ito, wallahi ma jawazha Umar hina talaha alay. Sumpah sa Allah, wallah, hindi ito nilagpasan ni Umar radiyallahu anhu, hindi siya lumagpas sa ayah, sa utos na ito. Nang ito ay binanggit at binasa sa kanya ni Hur. Wa kana waqqafan 'inda kitabillah, no. Tinakhrij ito ni Imam Bukhari. Dahil tunay ni si Umar radiyallahu anhu ay waqqaf, no. Sinusunod niya ang mga kautusan ng Allah sa Quran at sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang kagandahan ng pagkakaroon ng advisor, ng consultant, no? Na mabuting tao at matuwid. Dahil kung masamang tao yung advisor o yung consultant na yon, yung mustasyar na yon ni Umar radiyallahu anhu, siguro utusan niya si Umar, ya Amir al-Mu'minin, pugutan mo ng ulo yan, patayin mo yan. Ngunit dahil sa mabuting tao itong kanyang advisor, no? Mustasyar ni Umar radiyallahu anhu si Hur, binanggit niya itong ayan na ito kay Umar radiyallahu anhu, na kunin mo ang ugaling pagpapatawad, no? Utos ka ng kabutihan at layuan mo ang mga mangmang, no? Ibig sabihin, huwag mo silang parusahan. Kaya yun yung ginawa ni Umar radiyallahu anhu. At marami mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Si Ali radiyallahu anhu, no? Bago si Ali, si Uthman radiyallahu an, nang dumating sa kanyang mga khawarij, may time pa ba tayo? Lumagpas na tayo. Sa time ni Uthman radiyallahu anhu, no? Nang dumating sa kanyang mga khawarij, grabe, samot-sari yung kanilang mga paninira kay Uthman na khalifa noon pagkatapos ni Umar radiyallahu anhu, no? Libo-libo, 2,000, more than 2,000 yung mga khawarij. Mayroong taga-Iraq, taga-Kufa, mayroong taga-Yemen, mayroong taga-Egypt, no? Nagkaisa sila na patayin, paslangin ang leader ng mga Muslim. Ang pinuno ng mga Muslimang si Uthman, na anak ni Affan radiyallahu anhuma, no? Ang son-in-law ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil si Uthman radiyallahu anhu ay naasawa niya ang dalawang sa mga anak na babae ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Kalthum at saka si Ruqayyah radiyallahu anhum wa radahum. Kaya son-in-law siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at kabilang siya sa mga taga-paraiso.
Nabiyyun fil jannah wa Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah. Ang propeta ay sa paraiso, si Abu Bakar sa paraiso, si Umar sa paraiso, si Uthman sa paraiso, si Ali sa paraiso, at binanggit niya yung 10 makakapasok sa paraiso. Si Uthman radiyallahu anhu kabilang sa mga taga-paraiso. Ngunit dahil sa dumi ng mga puso ng mga Khawarij, ahlul ahwa, no? People of desire sila. Sabi ni Imam Hasan al-Basri, dahil nakikipaglaban sila, na ginamit nila ang paraang jihad, no? Ngunit mayroon silang hidden agenda. Ano 'yon? Nang patalsikin sa pwesto ang pinuno upang sila ang mamuno. So ano? Politika ang dahilan. Pera ang dahilan, yaman ang dahilan. At mayroon silang mga ibinabatong mga masasamang salita at mga pagpaparatang laban kay Uthman radiyallahu anhu. Ngunit ano ang ginawa ni Uthman radiyallahu anhu? Hindi lumaban si Uthman radiyallahu anhu. Pinauwi niya yung mga sahaba. At walang natira doon sa kanyang bahay, liban sa kanyang asawa sa mga ilang mga bahagi ng pamilya. Kaya't naglakas loob itong mga Khawarij, pinasok si Uthman radiyallahu anhu at pinaslang nila siya. Binalian pa ng buto dito sa ribs niya. No? Waliyadhu billah. Ngunit si Uthman radiyallahu anhu, fasting siya sa araw na yun. No? Fasting siya, nag-ayuno siya. At nang siya ay tinamaan, no, ng espada sa kanyang katawan, tumalsik yung dugo sa aya sa Suratul Baqarah, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sapat na sa iyo ang Allah, tunay na sapat na sa iyo ang Allah laban sa kanila. Wa huwas samiul alim, at ang Allah ang nakakarinig at nakakaalam ng mga lahat ng mga bagay-bagay. So pumanaw si Uthman radiyallahu anhu, pinatawad niya. Hindi siya gumanti, no? Si Ali radiyallahu anhu, no? Maraming mga pagkakataon din. Isa lamang ito mga highlight, mga kababayan, no? Sa sira o kasaysayan ng ating mga dapat tularan na mga tao na nabuhay sa daigdig na ito. Na kung saan hindi alam ng marami sa atin, sa totoo lang, o di kayo nakakalimutan na, mas kilala pa yung mga artista o yung mga, hindi ko na lang babanggitin. Allahul musta'an. Tawarin tayo ng Allah at sila ng Allah. Ali radiyallahu anhu, nahulog yung kanyang yung kanyang baluti, no? From Battle of Siffin. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay napulot ng isang Hudyo. At nakita ng isang sa kanyang mga kasamahan na ito ay napulot ng Hudyo na yon. Kaya sila ay pumunta sa Qadhi, si Shuraih, no? Yung judge. Sabi ni Ali, judge sa akin yung baluting niya, nahulog ko sa daan. Sabi naman yung Hudyong yon, hindi, sa akin po ito, o judge, dahil nasa kamay ko, pagmamayari ko to eh. Sabi ng judge, Ya Ali, saan ang iyong mga witness? Walang witness si Ali, liban sa kanyang kasamahan. Sa Islam kasi, kapag mga ganitong mga kaso, kailangan ng dalawang witness sa korte, sa Sharia court. So walang may provide na pangalawang witness si Ali radiyallahu anhu. No? So ano ang sinabi ng Qadhi? Ya Ali, manumpa ka na sayo yung baluting yaon na nasa kamay ng Hudyo at bilang supporter sa pag-witness ng kasama mo. Dahil sa pangangalaga ni Ali radiyallahu anhu na hindi niya pinaparami yung mga halif, yung panunumpa, lalo na sa mga mundong bagay, baluti lang niya naman yan eh. Anong sabi ni Ali? Huwala. Sa kanya na yun. Judge, yung baluting yun. Nang narinig ito, no? At nakita ng Hudyong ito, yung pangyari sa korte, tingnan nyo, khalifa ng mga Muslim, pinuno, presidente, pangulo, leader ng mga kamusliman noon na si Ali radiyallahu anhu, na pati itong judge ay makatarungan sa kanyang paghatol, sa kanyang pakikinig sa Hudyo at sa pakikinig niya kay Ali na bilang khalifa. Hindi niya pinanigan si Ali, bagkus hinanapan niya ng saksi upang maging dalawa yung saksi ni Ali.
Ngunit hindi rin nakakita ng pangalawang saksi si Ali dahil wala naman talaga pangalawang saksi. Liban sa kanyang kasamahang yon. At ayaw din ni Ali na manumpa pa siya dahil lamang sa makamundong bagay na yan, nabaluti lang. No? Ganun pinapangalagaan ng mga sahaba yung kanilang mga panunumpa. Hindi na ito ginagamit. Liban na lamang kapag napakahalagang bagay na talaga. Kaya nga sinabi ng Allah, wahfadhu aymanakum. Pangalagaan ninyo ang inyong mga panunumpa. No? So bilang pangangalaga ni Ali sa kanyang panunumpa, ito nabanggit ng Suratul Ma'idah, ay hindi siya nanumpa upang makuha niya yung baluting yaon bilang supporting evidence sa isang witness na yun na kanyang kasama. Nang nakita ito ng Hudyo sa harap mismo ng judge, nagsyahada siya, pumasok siya sa Islam. Dahil nakita niya ang pagiging makatarungan ni Ali at yung pagiging makatarungan ng judge na yun na isang Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa annaka amirul mu'minin wa khalifatuhu wa khalifatu Rasulillah. Ako ay naniniwala, sumasaksi na tunay na walang ibang Diyos dapat sambahin at si Muhammad ang kanyang huling sugod propeta at tunay na ikaw nga ay kanyang isa sa mga disipulo at kanyang leader ng mga Muslim. No? Bil adli taqumu samawati wal ard. No? Dahil sa pamamagitan ng pagiging makatarungan, tatayo ang mga kalangitan at mga kalupaan. So ganun ang nangyari mga kapatid sa pananampalataya. So sana tayo, magpatawad tayo, humingi tayo ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga sarili, at sa mga kabataan na hanggang sa ngayon ay sumusuway pa rin sa kanilang mga magulang. Humingi kayo ng tawad sa inyong mga magulang. Huwag ninyong paabutin ng time na kung saan magsisisi kayo. No? Kapag pumanaw ng inyong mga magulang na hindi kayo nagiging mabuti sa kanila, sumusuway kayo sa kanilang mga ipinag-uutos, hindi kayo nakikinig sa kanilang mga payo, at pinagbubuhatan nyo pa sila ng mga kamay o pinagmumura nyo pa sila. Humingi kayo ng tawad ngayon sa inyong mga magulang. Humingi kayo ng tawad sa inyong mga kapitbahay na nagawa ninyo ng pagiging hindi makatarungan, yung sinira ang puri ninyo, nilibak ninyo na kapatid sa pananampalataya, ginawa ninyo ng pandaraya, niloko ninyo, humingi na kayo ng tawad. Humingi tayong lahat ng tawad. Ito ipayo ko sa aking sarili bago kayo, aking mga kapatid sa Islam, upang tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang pagpapatawad o forgiveness ay kabilang sa mga dakilang ugali ng isang mananampalatayang Muslim na dapat taglayin sana nating mga mananampalataya. Dahil ito ang pinag-utos ng Allah sa atin at ito ang isinabuhay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba radiyallahu anhum. Kahit nagkaroon sila ng peace of mind, ng tagumpay, ng kapayapaan, ng kasiguruhan, ng kaligtasan dito sa mundong ibabaw higit sa araw ng paghukom. Sana'y nakapulot kayo ng aral, mga kapatid sa pananampalataya. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang, at sa ating mga pagkatisod. Naway takpan tayo ng Allah dito sa daigdig, sa ating libingan, at doon sa araw ng paghukom. Naway gabayan ng Allah ang ating mga kamag-anak na hindi pa nagabayan. Ipakita nawa ng Allah sa kanila ang liwanag at katotohanan ng Islam at tamang pagsunod nito. Humingi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin tayo sa ating pananampalatayang Islam at sa tamang pagsunod nito, tamang pagsunod sa Quran at Sunnah, ayon sa pagsabuhay, pag-unawa nito ng mga naunang mga kamusliman na mga salaf, mula sa mga sahaba, tabi'in at atba'ut tabi'in, radiyallahu anhum wa rahimahum jami'a. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lubos akong nagpapasalamat unang-una sa Allah at sa mga kapatiran natin na naging tulay, daan upang magkaroon tayo ng ganitong paraan man lamang ng pagbabahagi ng maliit na kaalamang ating natutunan sa ating mga ulama rahimahumullah wa hafiza man kana hayyan minhum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.